Eto, unang tanong from ah Jelmar Makarandan. Sabi ni Jelmar Makarandan, Bro, unsa dako nga reason nga sa pagkanon sa mga Diyos sa ilang giilang balang kasulatan, specifically the Masoretic text, nganong wala nila apila ang 7 books nga giilang apokripa? Salamat, bro. Naintindihan mo yung tanong eh. Parang may sarili din siyang history kasi ang Masoretic text hindi man siya yung kinakanon eh, no? Ano ba ang ano ng Masoretic text, no? Parang mali yung tanong eh. Ang canon ng mga Hudyo, as far as I know, nangyari 90 AD. Diyan po ang unang canon ng mga Hudyo ng sa ano pala sa 200 BC, no? 200 BC pala yung 70 scholars na nag-translate from Greek, from Hebrew to Greek. Translate nila yan dahil nung paghahari ni Alexander ba or si ano na yung sino ba yung hari sa Alexandria na nagpaano nagpautos yung hari sa Alexandria around 200. Alexander the Great ba yun? Si Alexander the Great nga no siguro or yung sumunod sa kanya. Nakalimutan ko na no na nag nag nag-decree na magkopya ng Hebrew manuscript to Greek. Kaya nga nag ano ng 70 scholars kaya tinawag yan na Septuagint from the word Septua meaning 70 scholars na nagsalin from Hebrew to Greek, no? Makopya. At kung titingnan mo ang Septuagint version na kinopya ng mga Hudyo, so yun na yung canon nila. No, yung from Hebrew to Greek, yun ang pinaka-canon nila. Nangyari yung 200 BC. Nandun yung apocrypha na sinasabi nyo o yung deuterocanonical sa Catholic na na canon, no? Andun yun. Ay, meron akong Septuagint dito, oh. Ito, kapal dito, oh. Ayan, kapal niyan. So, ito yung libro na ginawa ng mga 70 scholars ng Jewish scholars, no, from Hebrew to Greek. Ito yung translate nila. Andito yung 7 libro na sinasabi mong wala. Nandito. Okay? So, yan ang canon ng mga Hudyo. Kasali yung 7. Kasali yung 7, no? At sabi ng mga ibang scholars, sa panahon nila Panginoong Jesucristo, yun ang ginagamit nila. Sa isang referensya natin dito na the Bible, no? Gawang protestante yun, pero sinabi nila na ang Septuagint version daw ang gamit-gamit ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol sa panahon nila. So ngayon, sa panahon na ng mga Kristiyano, wala natin Panginoong Jesucristo, around 90 AD, sa panahon ng ilang apostol na lang natira dyan, sa 90 AD, nagkaroon ng canon uli ang mga Hudyo. Okay? So, bakit sila nagkanon? Para kontrahin ang mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano may sarili ng canon eh. May sarili ng tinatanggap na mga aklat ba? No? Sa panahon, first century, kanya-kanya na ng mga aklat. May mga Kristiyano na tinanggap yung Book of Enoch, no, yung ibang mga apokripa na ginagamit ng unang panahon. Sa panahon nila tinatanggap pero hindi naman tinanggap ng simbahan sa kalaunan. So ang mga Hudyo din, para magkaroon sila ng sariling kanon na kanila, nagkanon sila nung 90 AD. According sa history to ha, nagkanon sila 90 AD, no? So, pagkanon nila sa 90 AD, hindi na nila isinama
yung 7 aklat sa kanon nila. Hindi na nila isinama yung 7 aklat. Ang reason, unang-una, dapat ang tatanggapin lang nila na libro, ang una to, maraming reason kung bakit hindi na nila, kung bakit inanggal nila, pero ang isa sa mga reason, kaya nga canon, meaning, inaalam nila kung ano yung pipiliin nila na aklat, no? Naglisting sila. Ang reason kung bakit tinanggal nila yung mga 7, kasi may mga passages doon na coming na sa Greek. O ano na siya sa Greek na siya. Kaya hindi nila isa yun sa reason kung bakit hindi nila isinama, no? Kasi ang napaka-stricto ng mga Hebrew, mga Hudyo. Ang kanon dapat nakasulat lang sa Hebrew text. Yan ang pinakaunang reason kung bakit tinanggal nila yung 7. Kasi mostly sa 7 iyon, may ano na Greek. So, yun ang isa sa reason. Actually, marami pang reason, no? Yun ang reason kung bakit tinanggal yun ng mga Hudyo yung 7 aklat na yun. Hindi dahil hindi siya kinasiyahan ng Diyos. Mali po. Yun ang isa sa reason kung bakit tinanggal nila yun. O, tinanggal nila kaya nagkaroon ng listing ang mga Hudyo nung around 90 AD, no, sa tinatawag na Council of Jamnia. O, yan po. Council of Jamnia. O, pero ang council po na iyan, pinagdidebatihan pa yan ng mga scholar hanggang ngayon, no, kung existed ba or hindi yung Council of Jamnia. May nagsasabing hindi existed yan. May nagsasabi naman na existed yan. Pero doon ako sa view na itinuro sa akin ni Sir Jan Juna at sa Catholic Answer. Existed ang view na yan. Existed ang council na yan. Council of Jamnia, council ng mga Hudyo yan, kung saan nagpili sila ng mga libro at yung mga aklat na tinanggal nila yung 7, no, na tinatawag ngayon na apokrypha or deuterocanonical sa Catholic view. So yun po ang history, no? Nagtanggal ang mga Hudyo ng 7 libro, ang mga Hudyo. Okay? So kalaunan nung sa panahon na ni Pope Damaso, no? Dahil ang dami ng lumalabas na mga gospel, may gospel of Thomas, gospel of Mary, gospel of Magdalena. Ang dami ng mga aklat na isinulat ng mga Kristiyano, no, iba-iba na. At mayroon ding naniniwala sa Book of Enoch. So ang simbahan, para magkaroon ng sariling kanon ang simbahan na susundin lahat ng mga Kristiyano, kasi nung hindi pa nagdeklara ang simbahan ng kanon, even mga church fathers natin, mayroon silang iba-ibang listing ng mga aklat. Hindi sila pare-pareha. May mga ibang church fathers natin naniniwala sa aklat na ito, yung iba naman hindi. So nagkakagulo kasi nga walang iisang aklat pa noon na tinatawag na Biblia ngayon. Kaya si Pope Damaso, nag-utos siya kay Saint Jerome. No, inutusan niya sa Saint Jerome na kolektahin ang lahat ng mga aklat, no? At isalin sa wikang Latin para magkaroon ng sariling version ang simbahan na aklat or tinawag na Biblia. Okay? So, nung naglisting na ang simbahan, ibinalik yung 7 aklat na tinanggal ng mga Hudyo. Kaya nga tinawag yun sa simbahan na deuterocanonical. Ano ba yung deuterocanonical meaning? Sikan kanon. Deuter, sikan. Kanon, o yung paglisting. Sikan listing. Kasi nga, dahil tinanggal ng mga Hudyo yun, ibinalik ng simbahan. Yan ang history. Kung bakit merong deuterocanonical ang ating aklat. Kasi yung Old Testament na kumplito sa panahon ni Alexander the Great, around 200 BC, kumplito pa
yung mga aklat na yan. Ginagamit ng mga Hudiyo yan. Sabi nga ng mga ibang scholar, even sila Panginoong Kristo yan ang ginamit. No? Yung kabuuan ng listing sa canon na isinali ng mga Hebrew scholar from Hebrew text to Greek text. Kasali doon yung 7 na tinanggal ng mga Hudiyo around 90 AD. O kaya tinanggal nila yon. Ang ginawa ng simbahan sa pamamagitan ni Pope Damaso at pag-translate ni Saint Jerome naman, no, from Hebrew, Greek to Latin, ibinalik ng simbahan yon. So around 400 AD, diniklara na ng simbahan na ito ang salita ng Diyos. O kaya mayroon na tayong sariling Biblia na tinatawag na Latin Vulgate. Sa panahong iyon, Latin Vulgate. So yun na ang ginagamit ng mga Kristiyano nung panahon na yun. Wala pa namang protestante noon. No? Pag sinabing Kristiyani noon, Katoliko yan, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng sariling kanon ang simbahan. At yun ang ginagamit hanggang ngayon. So, lumaon, dumating ang mga protestante, o around 16 AD, mayroon pa silang listing, ang pinakaunang protestanteng Biblia na King James Version, na kopya galing sa atin, mayroon pang 7 books. Dumating ang 18th century, doon na tinanggal nila ang 7 aklat na yan, 18th century na. Kasi ang reason nila, idinagdag lang daw ng Katoliko yan. Dahil sa history na ibinalik yan ng simbahan. Kasi bakit ibinalik ng simbahan yan? Babalikan mo sa 90 AD nung nagkaano ng mga Hudiyo, tinanggal nila yan sa aklat ng mga Hebrew. Tinanggal nila yung 7. Hindi isinali ng mga Hudiyo yan. Kaya kung titingnan niyo ang Hebrew canon, no? Ang Hebrew canon o ang Jewish canon ng mga aklat, wala yung 7. Wala yung 7. Tapos sa simbahan naman, ibinalik yung 7 na itinanggal ng mga Hudiyo. Kasi bago pa sila nagkanon sa 90 AD, kasali yun sa 200 BC, kasali yun sa listing ng mga Hudiyo. Kasali po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ng mga scholar, sa panahon ni Hesus Kristo, ginagamit nila yan. Tinanggal lang yan ng mga Hudiyo kasi meron silang basihan. Ang isa sa basihan na nalaman ko, according kay Sir John Juna, yung may mga sulat sa Greek, hindi nila tinanggap yung sulat sa Greek. Ang sa kanila yung Hebrew alphabet lahat. No? Kaya again, no, yun po ang history talaga ng Biblia. Around 200 BC, no? Nagkaroon ng listing ang mga Hudiyo diyan, isinalin sa Greek, yung tinatawag na Septuagint version. Yung Septuagint version, meron ako dito. Yan, ito 'yon. Ito kasali dito ang 7 aklat na tinanggal ng mga Hudiyo around 90 AD. O tinanggal ng mga Hudiyo yan around 90 AD. So, nung nagkano ng simbahan, ibinalik ng simbahan yung 7 aklat na tinanggal ng mga Hudiyo. Ibinalik ng simbahan, kaya nga tinawag yan Deuterocanonical. Ano ang ibig sabihin ng Deutero? Sikan canon. Bakit sikan? Kasi nung unang canon ng mga Hudiyo, tinanggal nila. O tinanggal nila yung kaya ibinalik ng simbahan, kaya tinawag siya na Deuterocanonical. Hanggang lumaon, nagkaroon ng mga protestante, nagkaanon din ng mga protestante. Ang unang Biblia nila, galing sa atin. Kinopya nila. O, mayroong 7 books yun. Yung tinatawag na King James Version, 1611 version. Mayroong 7 books yun, mga kapatid. Ang first canon na Protestant Bible, mayroong King James Version. Mayroong King James Version, mayroong Deuterocanonico o yung tinatawag nilang Apocrypha. Ginamit nila yon sa haba ang panahon. Pagdating ng 18th century, dahil nalaman nila na ibinalik lang pala ng Katoliko yung 7 books na yan, tinanggal nila. O kaya nag-ano sila ng mga revised version, King James Version, wala na yung 7, tinanggal nila. Bakit nila tinanggal? Kasi nga daw, ang mga chismis nila,
idinagdag lang daw yan ng Katoliko. Hindi idinagdag, ibinalik. Bantayan niyo po yan mga kapatid. Ang sinasabi nila, yung 7, idinagdag lang daw ng Katoliko. Hindi dinagdag. Ibinalik ng simbahan kasi tinanggal ng mga Hudiyo yan. 90 AD, nagkanon ng mga Hudiyo, tinanggal nila yung 7. Kaya ang simbahan nagkanon, ibinalik naman yun ng simbahan para sa Kristiyanong pananampalataya at paniniwala. Dahil naniniwala ang simbahan na yun ay kinasiyahan ng Diyos yun, yung 7 na yun. Kaya kung titingnan nyo, ang kanon ngayon ng mga protestante, sa Old Testament, ang sinunod nila na kanon, yung kanon ng mga Hudiyo, na wala yung 7 aklat. Yan ang history niyan. Pero kung titingnan mo yung listing, di ba, katulad sa atin ang listing. Pati yung New Testament nila kanon, sa atin galing yun. Wala namang kanon sila ang nagdeklara na ito ang salita ng Diyos. Wala. Kinopya lang nila sa atin yun. Ang simbahan ang nagpakilala na ito ang salita ng Diyos. Nung nabuo na yung 73 books na tinawag na Biblia, sinabi ng simbahan, ito ang salita ng Diyos. O dahil ito mga protestante, walang originality. Kaya ang ginawa nila mga protestante, kumopya, tapos yung kinopyahan nila, dumating ang panahon, hindi na nila gusto yung ibang aklat, tinanggal nila. Tapos, sabihin nila na yung Biblia natin sobra. Hindi po sobra. Yan ang kabuuan ng salita ng Diyos. 73 books, mga kapatid. Okay, so sana, yun po ang tamang history. Tamang history po yan according sa theology. Ang nagturo sa amin yan, si Sir Jan Juna. Yan po ang explanation ni Sir Jan Juna sa amin. Okay, so po kayo maniwala sa mga protestante na dinagdag ng Katoliko ang 7. Wala. Sabi lang nila yan. Kung titingnan niyo uli ang history, yan po ang pinaka-history talaga ng listing of canon. Nagtanggal ang Hudiyo, 90 AD. Yung 7 aklat, tinanggal nila. Ibinalik ng simbahan yan nung nag-utos na si Pope Damaso kay Saint Jerome, mga kapatid. At kinalaunan, kinopya ng mga protestante, 1611, kasali pa yung 7. Pagdating ng 18th century, doon na nila tinanggal ang 7. So, ang ginayahan nila ngayon, yun ang kanon ng mga Hudiyo, hindi na kanon ng Kristiyano. Sino yung Kristiyano na nagkanon? Katoliko. Ba dyan do?